Purihin po ang Panginoon at isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga ka-GMB, good morning. Beautiful. Maraming pong salamat sa lahat ng mga nanalangin sapagkat 1 week po tayo walang GMB dahil ang inyong link po ay nagpahinga. So bago tayo magpasimula, give honor to those whom honor is due. Last week, tayo po ay nasa Team JTC Montalban sa pangunguna po ni na Ate Rochelle, kina Kuya Fred at ang ating pamunuan. So sa lahat ng Team JTC Montalban Church, maraming salamat po. At naway patuloy kayong pagpalain at patuloy po nating matupad ang kalooban ng Diyos to preach the word, to reach the world for Jesus. Again, maraming salamat Team JTC Montalban Family Church. At last Saturday po, nais din po nating pasalamatan dahil nagkaroon po tayo ng quarterly breakfast fellowship sa Camp Crame. Ito po ay ang mga life coaches na ginagamit ng Panginoon sa ating pong bansa. Siyempre po sa pangunguna yan ng ating Police Lieutenant General Bernard Banak, ang ating acting Deputy Chief for PNP Administration. Siya po yung second highest ranking PNP officer ng ating bansa. Sir Banak, maraming pong salamat sa ating quarterly breakfast fellowship. Siyempre po, ang kanyang katandem, Police Brigadier General Romy Palge, ang DITMS MBSK President na talagang katuwang po para sa pagpapalaganap to bless our camp. Nice din po natin siyempre pong pasalamatan ang pinaka-ginamit ng Diyos sa BOC. Ang ating pong pinaka-presidente, founder ng BOC Philippines, wala pong iba kundi si Kuya Boy, at ang ngayong presidente po ng BOC, si Kuya Bio. So maraming salamat sa lahat ng mga life coaches, sa lahat ng mga pastor, at sa lahat ng mga pulis ang nagpaawit, isang pastor na pulis. So muli, good morning, beautiful. Sa lahat po ng mga kapatirang live viewers ngayon, maraming salamat. Again, level up. Do not be content of just being blessed, always be a channel of God's blessing. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, hindi ka lang pagpalain. Ang kalooban niya, tayong lahat ay maging daluyan ng kanyang pagpapala. Kaya habang tayo'y nanonood at nakikinig, please like, comment, I am blessed to be a blessing, follow, and share. Reaching the world to reach the world for Jesus. Ipangaral po natin ang salita ng Diyos upang maabot po natin ang lahat ng tao sa buong mundo. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Simulan po natin ang ating topic ngayong umagang ito na makikita natin sa James chapter 5, verse 1. You have heard the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and very merciful. Sa Tagalog, alam ninyo ang tungkol sa pagtitiis, pagtsatsaga, at pagiging matatag ni Job. At alam naman ninyo kung paano siya tinulungan ng ating Panginoon sa bandang huli. Sadyang mabuti at maawain ang ating Panginoon. Diyos po magpapala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Pakisulat po natin ang ating topic for this week. The perseverance of Job. Ang pagtitiis, ang pagtsatsaga, at ang pagiging matatag ng lingkod ng Diyos na si Job. Ito yung tinatawag po nating the Job season. Staying steady when the life is shaky. Tatlong bagay po ang tatalakayin natin ngayon patungkol sa tinatag nating the perseverance of Job. Tandaan po natin, perseverance is not pretending to be strong. Ang pagiging matatag ay hindi pagkukunwari na ikaw ay malakas. It is trusting God kahit basag na tayo, kahit
binabagyo tayo ng problema, at kahit napakarami nating pagsubok. So, perseverance is not pretending to be strong, but trusting God even in the midst of our trials, temptation, and tribulation. Tatlong bagay po tatalakay natin ngayon. Number one, in times of suffering, learn to be steadfast. In times of silence, learn to be surrendered. And in times of storm, learn to be stronger. Tatlong S when it comes to perseverance of Job: be steadfast, be surrendered, and be stronger. So handa na po ba tayong makinig ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Point number one, tandaan po natin ito. Hindi lahat ng ating mga pinagdadaanan ay punishment ng Diyos. Minsan, pinapanday lang tayo ng Panginoon sa isang napakalupit at napakataas na kanyang purpose. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kung ikaw man ay may mga pinagdadaanan ngayon, o may kakilala kang may pinagdadaanan, hindi lahat ng ating pinagdadaanan ay isang parusa o isang punishment na nanggagaling sa Diyos. Sometimes, pinapanday ka lang ng Panginoon. Alam natin yung moment na kapag lahat ginawa mo na ang tama, napakatapat mo sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, pero sa kabila ng lahat, sunod-sunod ang pagsubok. Sunod-sunod ang problema. Sunod-sunod yung mga bagyo. Ang tawag natin diyan, the Job season. At hindi ka nag-iisa. Si Job nga tinawag ng Bible, righteous, fear God, and shuns evil. Pero dumaan sa ganyang matitinding problema. Kaya ang sinabi ni Santiago sa aklat ni Santiago kay Job, ganito po sinabi niya, you have heard not the success of Job. Ang sinulat doon, you have heard the perseverance of Job. Losing almost everything, but not God. Kaya sa lahat po ng mga dumadaan sa tinatawag nating Job seasons of life, hindi ka pinaparusahan ng Panginoon. Pinapanday ka lang ng Diyos. At inihahanda ka lang ng Diyos sa isang rumarakasa na biyaya ng pagpapala kung ikaw ay mananatiling tapat sa ating Diyos sa buhay. Simulan po natin ang ating pag-aaral. Point number one. In times of suffering, learn to be steadfast. Job 1:21 and 22, the Lord gave, the Lord had taken away, blessed be the name of the Lord, my God. Kapag tayo dumadaan sa Job season, kapag tayo dumadaan sa mga sufferings of life, point number one, learn to be steadfast. Job didn't deny the pain, but he declared praise to God. Hindi niya sinabing, hindi ko nararanasan ang kanyang mga kapighatian. Pero siya'y nagpuri sa Diyos. Grabe yung tinatawag nating Job season. In one day, everything was gone. Pero si Job, instead of blaming God, he bowed to worship our God. So steadfast means hindi nagsiship yung ating pananampalataya, na kahit nagsishik yung ating kapaligiran, nagsishik yung ating pamilya, nagsishik yung ating kabuhayan, nagsishik ang lahat ng bagay, but our faith in God never na nagsiship. Tandaan po natin, pain is inevitable, but quitting is optional. Kaya kung tayo man po ay dumadaan sa mga tinatawag nating sufferings of life, don't deny the pain, but declare praises to God.
Stop blaming God and start bowing to worship God. People worship God for what He gives. Pero si Job, he worship God for who God is. Marami sa atin nagpupuri, sumasamba sa Diyos dahil tumatanggap tayo ng mga biyaya ng pagpapala. Pero si Job, hindi lang pagpapala ang kanyang tinanggap. Sa kabila ng kanyang katapatan, katwiran, paglilingkod, sinamba niya ang Diyos dahil ang Diyos ay tapat sa kanya. Take note, faith that collapses under pressure was never a conviction. It is a convenience. Kaya kung tayo po'y may tinatawag na pananampalataya, dahil masagana, maayos at maganda lang ang ating nararanasan, hindi conviction yan. Ang tawag yan, convenience. So tandaan po natin, the perseverance of Job, point number 1, in times of suffering, learn to be steadfast. Kapatid, kung ikaw man ay dumadaan sa tinatawag nating Job seasons of life, halos lahat nawala sa'yo. Halos lahat sinubok ka. Sabay-sabay, sunod-sunod, walang sablay. Hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Pinapanday ka lang niya. Pinatatatag, pinatitibay, pinatatapag. If you believe that, type, Amen. Number 2, second principle, Job chapter 2 verse 10. Shall we receive good at the hand of God only? And shall we not receive evil? Ito yung sagot ni Job sa kanyang asawa. The second principle about the perseverance of Job, pakisula, in times of silence, learn to surrender. Ang itinuturo kay Diyos, hindi lang pagiging steadfast. Tinuturuan din siya to surrender. Job did not understand everything. Dahil ang alam niya, may takot siya sa Diyos. Namumughi siya sa kasalanan. Lumalakad siya ng matuwid. Araw-araw siyang nananalangin at tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya nang dumating yung mga bagyo ng pagsubok sa kanya, he did not understand everything. But still, he trusted God anyway. Sometimes perseverance is not loud. It's just a quiet obedience. Kapag may mga nararanasan tayo at mga pinagdadaanan tayo na hindi natin naiintindihan, simple lang ang dapat nating gawin. Matuto tayong sumunod, magtiwala, at ibigay sa Diyos ang ating pinagdadaanan. Anong sabi ng kanyang asawa? Curse God and die. Kita niyo, mismong asawa ni Job, nang mawala ang kanyang kayamanan, nang mawala ang kanyang mga anak, nang mawala ang kanyang kalusugan, nang mawala ang kanyang mga kaibigan, lakat nawala. Loss of wealth, loss of loved ones, loss of health, loss of friend, pati asawa niya nawala. Sabi ng asawa niya, curse God and die. Alam niyo kung ano ginawa ni Job? Job chose to surrender over sarcasms. Instead na magalit, instead na magreklamo, instead na magtampo siya, isinuko niya sa Diyos. So surrendering, it means, I don't get it, but still, I will trust God. Yan ang ibig sabihin ng surrendering in times of silence. Na kahit hindi mo naiintindihan ang iyong mga pinagdadaanan, na kahit hindi mo naiintindihan ang mga bagyo ng buhay, ang mga lindol ng buhay, ang mga baha ng buhay, you will still choose to trust God and to surrender it to God. Silence doesn't mean weakness. Ang pagiging tahimik natin ay hindi nangangahulugan ng ating kahinaan. It only means we are strong enough to trust God and not to argue with God.
Yun ang ibig sabihin ng ating silence. Hindi ibig sabihin tayong nangihina. Hindi ibig sabihin tayong mahina. Kundi tayo'y napakalakas at napakataas ng tiwala natin na kahit hindi natin naiintindihan ang lahat ng bagyo ng buhay, ay nagagawa pa rin nating magtiwala sa ating Diyos. Take note, if you will only trust God when it is good, that is our preference. But when we choose to trust God, when it is painful, ang tawag natin dyan, perseverance. Kaya kapatid, kaibigan, in times of your silence, kapag meron kang mga nararanasang hindi mo naiintindihan, hindi mo kayang maipaliwanag, at halos sinisisi ka na, kinukutya ka na, at hinuhusgahan ka na ng ibang tao tulad ng asawa ni Job, in times of silence, learn to surrender it to God. Kapatid, ibigay mo sa Diyos. Isuko mo sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong pinagdadaanan. The last and final, in times of storm, learn to be strong. Sa panahon ng mga bagyo, matuto kang maging matapang, matatag at malakas. Sabi ng Job 23 verse 10, when he had tried me, I shall comfort as gold. Bino mo sinabi ni Job, nang ako'y sinusubok ng Diyos, ako'y magiging katulad ng isang ginto. Gold is not destroyed by fire, but gold is being refined by fire. Alam ni Job na mga pagsubok na ito, kailanman ay hindi para siya po'y wasakin, sirain at pabagsakin. Alam niya tulad ng isang ginto, ang apoy, ang pagsubok nito ay parang isang apoy na nire-refine ang kanyang buhay at pananampalataya. The storm did not stop Job, but the storm shaped the faith of Job. Sometimes God allows the fire in our life, not to burn us, but to purify us. Job lost everything externally. Halos lahat nawala sa kanya externally. But internally, he was becoming gold. Lahat ng kanyang mga kayamanan sa panlabas, halos nawala lahat. Pero yung kanyang panloob ay hinuhubog, hinuhulma, dinadalisay ng Diyos tulad ng isang ginto. So again, in times of your storm, tandaan natin, you are like a gold. You are not being destroyed by fire, you are being refined by fire. You are not being burned by fire. You are being purified by fire. Kaya tayong lahat, learn to be strong in times of your storm. Bakit po? Sa Job 42 verse 10, ito yung pinaka-last chapter ng Job. Lahat ng naging steadfast, lahat ng mga nag-surrender, at lahat ng mga naging strong sa panahon ng kanilang Job seasons of life, sa Job 42%, God restored double. Lahat ng nawala kay Job, binalik ng Diyos ng doble. So God did not just return what was lost, but God multiplied what He endured. So our suffering has an expiration date. Take note. Pakisulat. My suffering has an expiration date. But our perseverance has an eternal reward. Kaya kapatid, kaibigan, habang ikaw ay dumadaan sa tinatawag nating Job season of life, habang ikaw ay dumadaan sa mga storms of life, tandaan po natin yan. Ano mang bagay na mawala sa gitna ng mga bagyo, papalitan ng Diyos ng doble.
At yung bagyong yan, gaano man kalakas, gaano man kabigat, gaano man kasakit, meron yan expiration date. At kung mananatili kang matatag, matibay, persevering, meron yang eternal reward. So sa ating pagbabakas, ano yung itinuturo sa atin sa tinatag nating the perseverance of Job? Tandaan po natin ito. Stay steadfast in suffering. Don't let pain push you away from God. Number 2, stay surrendered in silence. Trust God even without explanation. And number 3, stay stronger through storm. Fire refines us, does not ruin us. So sa ating challenge ngayon, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon, sa lahat ng mga inaabot ng programang ito, kapatid, kaibigan, dumadaan ka ba ngayon sa Job seasons of life? Na halos lahat ng meron kay nililiglig ng Panginoon, lahat nawawala, lahat nagkakaroon ng problema. Sunod-sunod ang pagsubok mo. Kahit ikaw ay matapat, kahit ginagawa mo ang tama, kahit sumusunod at naglilingkod ka, dumataan ka sa napakatitinding problema. Ang tawag natin yan, Job season. So anong challenge natin ngayon? Meron ka bang financial pressure? Meron ka bang family problems? Meron ka bang mga failures in battles and even failures in your health? Meron ka bang mga fear of the future? Ito challenge. Don't quit. Kasi nasa chapter 2 ka ng buhay mo. Again, kung meron kang pinagdadaan ng Job season ngayon, don't quit. Kasi nga, nasa chapter 2 ka ng buhay mo. Sapagkat merong chapter 42 na naghihintay sa'yo. God is writing your chapter 2 sa iyong perseverance. Your story is not over. Your storm is not final. And your suffering is not wasted. Stop panicking. Start persevering. Bakit? Lahat ng mawawala sa iyo, dudublihin ng Diyos. Lahat ng nawala sa iyo, pagagandahin ng Diyos. Alam nyo kay Job, lahat ng nawala, dinoble. At lahat ng dinoble, higit na mas magaganda, higit na mas maiinam, at higit na mas matagumpay. Kaya kapatid, kaibigan, take note, God is not punishing you, but God is positioning you. Hindi yan setback. Ang tawag natin yan, set up. Sometimes, God removes what you depend on to reveal that God is all that you need. Magtiwala ka. May paparating na doble-dobling pagpapala. Manatili ka lang matatag at matibay sa pagkapit, pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. So sa ating closing, sa ating wise up, ano yung wisdom na tinuturo sa atin doon sa tinatag nating perseverance of Job? Delayed does not mean denied. Again, pakisulat. Delayed does not mean denied. Baka dudublihin lang ng Diyos ang blessing mo, kaya tumatagal. Hindi ka iniiwan ng Diyos. Inihahanda ka niya sa mas malaking blessing of breakthrough na paparating sa iyo. Kung buhay ka pa ngayon, isa lang ang ibig sabihin, may plano sa iyong maganda ang ating Diyos. Take note, hindi ka talo na nasa proseso ka lang ng pagiging panalo. Again, maraming salamat. The perseverance of Job, 3 bagay lang tatandaan natin. Be steadfast, be surrendered, and be strong by putting our trust in God. Integrity in times
of adversity. Pwedeng mawala ang lahat. Huwag lang mawala ang ating pananalig, ang ating pagtitiwala, ang ating pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Sapagkat lahat ng mawawala, dodoblihin niya ng higit kaysa sa dati. Kapatid, kaibigan, dumadaan ka ba sa Job seasons of life? May problema ka sa negosyo, may problema ka sa pamilya, may problema ka sa mga mahal mo sa buhay. May problema ka sa iyong kalusugan. May problema ka sa iyong mga kaibigan. At baka may problema ka sa iyong asawa. Ang tawag diyan, Job season. Pinadadaan ka lang ng Diyos diyan. Sapagkat ikaw ay pinapanday at inihahanda sa isang mas malaking pagpapala. Kung nais mong maranasan ang naranasan ni Job, gusto mong madoble ang lahat ng nawala, at gusto mong tumatag, tumibay at maging matagumpay, sabihin mo lang, Panginoong Jesus, patawad po sa aking mga pagrereklamo, sa aking mga paninisi, sa pag-iisip ng hindi magaganda. Patawad po sa mga pagkakamali at pagkukulang. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Maghari ka. Baguhin mo po ako. At katulad ni Job, kahit mawala ang lahat, huwag lamang ang aking katapatan, ang aking pagsunod at paglilingkod sa iyo. Salamat po. Simula sa araw na ito, not my will, but let your will be done. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay buong pusong sumunod sa panalangin, congratulations. The Bible says, you are now a new creation. The old has gone, the new has come. And this is not the end. This is just the beginning. Kaya kung nais mong patuloy ka naming maipanalangin, meron po tayong prayer house. We believe there is power in prayer. At kung nais mong patuloy kang makinig at mag-aral ng salita ng Diyos, meron tayong house church na itinuturo ang salita ng Diyos. Kung bubuksan po natin ang ating buhay, ang ating tahanan, ang ating pamilya, ang ating opisina, yung ating lugar, pwede tayong magkaroon ng prayer house. Manalangin tayo. Pwede tayong magkaroon ng house church. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Pwede po itong online or on-site. Face-to-face or virtual, pwede po tayo. 30 minutes lang sa loob ng isang linggo. Kapatid, mahal ka ng Diyos. At may plano sa iyo ng Diyos. Hindi lang para pagpalain ka niya, kundi maging daluyan ka ng pagpapala. Kaya kung nais mong buksan ang iyong buhay at pagpalain at gamitin ka, sa ating comment section, ilagay mo lamang complete name, contact number, and address. And God's willing, may kukonek sa iyo para tayo pong lahat ay sumuporta sa iyong pangangailangan. So sa oras mo ito, tayo po'y dumako sa ating pananalangin. Ipanalangin po natin lahat ng kapatirang may sakit karamdaman. Dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit. Diyos ng himala. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, nakikita mo lahat ng kapatiran namin na may mga sakit karamdaman. Lord, lahat ng mga live viewers po namin. Ama, sa pangalan po ni Jesus, iunat mo ang iyong mapagpala at makapangyarihang kamay. Hawakan mo kanilang mga katawang panlupat. Anumang sakit, karamdaman, tinataglay ng katawang ito'y amin pong tinatalian, tinutunaw, pinapalayas, at dinideklara po namin that by your stripe, by your wounds, by your blood, we are healed in Jesus' name. Kapatid, receive it right now, the healing power of God in the name of Jesus. Salamat, Lord, sa kagalingan. At Lord, dalangin din po namin ang lahat ng mga kapatiran po namin mula po sa Makati, Montalban, Pampanga, Japan, New Zealand. Lord, sa lahat ng mga kapatiran po namin, saan man sila naroroon ngayon, dalangin namin ang himala ng kumpletong kagalingan, kalakasan, at kalusugan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus.
Amen. Kapatid kaibigan, kung ikaw ay pinagpala ng ating gawain, sa ating pong comment section, tayo po ay magpasalamat at ibalik natin ang papuri sa ating Diyos. Sa lahat ng mga star senders, maraming salamat. Sa lahat ng mga covenant partners, maraming salamat. At patuloy po natin ipinapanalangin na mag-raise up po ang Lord ng mga covenant partner in mission. Kung nais po nating maging bahagi, sumuporta na maging isang kabahagi ng covenant partners in mission, pwede po natin pag-pray ang ating gawain sa ating pagmimisyon. Pwede po tayong sumama sa ating pagmimisyon. At pwede po nating suportahan ito sa ating pagmimisyon. So again, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod. Ito po ang inyong kaibigan, Bishop Efren Nadado, na nagsasabing, always aspire to inspire before we expire.